Hello mga layas, ito inyong inang layas, nandito na sa bahay at hindi ko na na-video ang aking paglayas dahil hinatid ko lang naman yung asawa ko sa trabaho, sinundo ko yung anak ko sa school, then nag-grocery lang ng konti para sa pangbaon ng anak ko. Ngayon, magkukwento ako kung paano kami nakapunta dito sa Canada. Ang unang pumunta dito ay ang aking asawa as international student. Ang program niya ay Social Service Community Worker. 2-year program yun. Ang tinake niya ay 2-year program para maging 3 years PGWP ang makuha niya. Iyon ay postgraduate work permit ang makuha niya. Iyon ay binibigay after ng school. So, ang pasukan nila ay fall 2021. Bali, September yon. Pero, meron kaming naging problema sa visa. Hindi pa lumalabas ang visa niya, pasukan na. Dapat before September, nandito na siya sa Canada. Ang nangyari, wala pa at hindi pa lumabas ang kanyang visa. So, nakiusap siya sa school kung pwede siya mag-online muna. Dati naman, pwede naman yung mag-online. Kaya lang, pinagbigyan lang siya ng 2 months na online. Pero, after 2 months, wala pa rin yung visa niya. September, October, November, wala pa rin yung visa niya. So, meron siyang ibang subject na na hindi na siya pwede mag-online. Kaya hindi na niya natitake yun nung nasa Pilipinas pa siya. December na lumabas yung kanyang visa. Yun na. Bali, late na siya. Nag-decide na kami na umalis siya agad. So, December 30 yata siya dumating dito noon. After niyang dumating dito, nag-lockdown ulit. So, sobrang swerte talaga. Ngayon, hindi na niya napagpatuloy yung 2 subject niya na yon. Kasi ilang buwan na siyang hindi nakapasok. Sobrang late na. Ang sabi naman sa kanya, ang advice naman sa kanya, sa susunod na year, baka mag-open yun. Pwede naman niya daw i-take yun. Tapos, after a year, eto na naman, may problema na naman kami. Kailangan daw, take niya yung 2 subject niya yun sa St. John. Nasa St. Andrews kami. 1 hour and 15 minutes ang travel from St. Andrews to St. John. Kapag napili mo nga pala yung school or NBCC sa St. Andrews, walang transportation doon. Wala rin kaming sasakyan that time. So, walang way para makalabas kami ng St. Andrews. So, wala kaming choice kung hindi mag-shift siya ng ibang program. Yun ay PSW. 1-year program lang yun. Since nagwo-work naman kami sa nursing home, yun yung unang-unang trabaho talaga ng asawa ko dito. Pagdating niya dito, yun na talaga yung hinanap niya is nursing home. Kasi may experience naman kami sa Japan, sa nursing home doon. 2 years ang experience namin doon. So for sure, ma-accept naman kami dito kahit na hindi kami nag-aral pa ng PSW dito. So yun nga, natuloy na siya sa PSW program. Pinagpatuloy niya yung pag-aaral niya. So 1 year, lang yun. Ang ina-expect namin ay 3-year PGWP pa rin ang matatanggap namin. Pero after nung graduation niya, nag-apply na siya ng PGWP. After a month, lumabas na yung PGWP niya. 1 year lang ang binigay sa amin, binigay sa kanya. By the way, mga layas, after 9 months niya nga pala dito sa Canada, dumating naman kami ng aking anak. Then, ni-refer na akong mag-work din sa company ng asawa ko as PSW din.
since nasa medical world naman ako at saka may experience din ako sa SPSW, okay naman. Nag-ano naman ako, tinanggap naman ako. So, sobrang kinakabahan kami after namin ma-receive yung aming PGWP. 1 year lang kasi siya. Parang feeling ko hindi kakasya pag nag-apply kami ng PR. Tapos, binilisan namin since naka-ready na yung mga papers namin. Matagal na yon, ni-ready na namin. Tapos, yung NBI, pinakuha ko na agad yung pamangking ko sa Pilipinas. Tapos, nabigay lang kami ng authorization, ID, yung copy ng ID, yan. Tapos, basta, asikasuhin lang nung kapamilya nyo sa Pilipinas, agad yung NBI, makukuha naman na agad. Siguro 1 week, makukuha na agad. Ngayon, namblema na naman kami sa sa date ng pag-take niya ng selfie. Yun yung English exam. Kailangan niya kasi mag-take ng English exam. So, namblema naman kami doon. Kasi, ang tagal bago siya mag-take. Nakalimutan ko kasi June siya gumraduate. Tapos, June, July, August yata siya nag-take ng selfie. Tapos, after naman niya mag-take, mga ilang weeks, lumabas na rin naman yung result. Okay naman siya. Tapos, nakompleto namin lahat-lahat. November na kami nakompleto namin lahat yun. So, December, nag-apply kami, December ng 2023. Tapos, kinakabahan kami nung mga panahon na yun kasi baka matagal ang result. Pero, sobrang dasal talaga namin noon. Araw-araw, check yung asawa ko. Araw-araw, parang lagi kaming nag-uusap. Minsan nga, guys, ewan ko kung kayo rin, nag-aaway din kami dahil parang nagsisisihan, ganun. Kasi ikaw ganyan, kasi ganito, ganyan. Ewan ko, parang hindi maiwasan. Siguro tense lang kaming parehas. So, eto na nga, guys. Magbe-birthday ang anak ko yung firstborn sana namin ng asawa ko. Namatay siya pala. June 10, magbe-birthday yung anak ko. Alam nyo ba, guys, June 10 mismo, nakakakilabot talaga. Lumabas yung aming PR. Yun na talaga, nakakaiyak. Alam nyo yun, talagang parehas kami, yung asawa ko, sobrang iyak niya. Kasi sakto sa birthday ng firstborn namin na anak namin, lumabas yung PR namin. Lagi kaming ganyan. Lagi kaming parang laging may pa-surprise sa amin tuwing June 10 na yun. Kaya sobrang tuwa namin. Tapos 6 months lang ang process ng aming PR. Lumabas na siya agad. Sobrang saya namin, guys. So, yun nga, guys. Konting kwento lang yun. So, comment na lang kayo kung meron kayong gustong ipakwento sa akin. Try kong ikwento. So, yan nga, guys. Salamat sa pakikinig. Sa susunod na video uli. So, mga layas, sa susunod na uli ako lalayas, magbe-video ulit tayo sa labas. Okay, see ya!